alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal Pilipinas. Pag-usapan pa rin po natin mga kababayan itong ganap po sa Senado. Bakit iniwan bigla sa ere itong former Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga senators ng PDP Laban or DDS senators? From Zubiri, pumunta doon sa panig naman Presidente ngayon ng Senado, Chis Escudero. Ano nga ba ang dahilan? Pero bago natin sasagutin mga kababayan, atin mo nang pakinggan ang pahayag ni former Senate President Zubiri at kay Bato de la Rosa. Sir, kasama daw po kayo sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero? Yes, even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino Pero nalocate nila ako na pumunta doon, kinausap ako. Mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Chis Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligadong sumama. So yun, they have already declared victory. But at least on my part, masaya rin ako kahit because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Pero sir, bakit kayo niya kahapon? Well, kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bungo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko, as I've said, feeling ko, being a good soldier, I would like to convey the message to him that my commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Yung nakipag-usap sa akin, yung nag-trade-off sa akin, yung full support, ngayon, no support. Hindi na. Bahala na sila dyan. Pero Sir, namin po ni Senator Bato de la Rosa na talagang pumirma siya dun sa... May we get your alam mo, I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang, kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean,
There's no permanent friends, only permanent interests. At yan nga po ang pahayag ng former Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang madamdaming pahayag po diyan mga kababayan, at atin pong maunawaan po talaga na may sama talaga ng loob. Nakita natin ang kanyang demeanor na yan talagang nagpapatunay na may sama pa rin sa loob doon sa mga senador na nagpromise sa kanya na hindi kakalas o bibitaw ang kanilang mga suporta sa kanya. Pero biglang nawala nga po ito at lumipat. Ang sabi nga po dito ni Senator Zubiri ay may lumalapit na sa kanya dito, mga kababayan, na nakakataas sa kanya. At alam po natin, pag nakakataas sa kanya is yung Malacanang na, about po doon sa PDILIC dahil patuloy na nakalagad ang pangalan nga po ng presidente. Ngunit pinapatuloy po niya ito. Pinagbigyan itong mga DDS senators like Bato and even Senator Padilla ay talagang pinagbigyan pa rin niya, kung saan ayaw ng administrasyon ay ginagawa naman ito ni Zubiri. At dito, gumawa na nga po ng paraan ang administrasyon na mapalitan siya. Hindi natin mapagkalayan at talagang ganun na ang pangyayari. At dito, nangyari na nga. Though wala nga sanang sapat na buto itong grupo ni Senator Chis Escudero. Pero, kailangan lang nila ng 13 votes upang mapalitan ang Senate President. Nooy si Zubiri. 11 votes lang ang nakuha nila noon. Pero ang inaantay nila ay itong DDS senators na hindi inaakala ni Zubiri na biglang bumaliktad ito dahilan nga po ng kanyang pagkatanggal sa pwesto bilang isang presidente ng Senado. Ano kaya ang dahilan, mga kababayan? O isa lang po yan ang ating nakikitang dahilan. Nakikita nating dahilan yan ay politika. Alam po natin na re-electionist itong tatlong ito. Senator Bato, Senator Tolentino, at Senator Bongo. Alam naman po natin, kailangan mo ng pera tuwing eleksyon. Malaking bagay na pag nasa administrasyon na party ka ay napakaganda. Marami diyang makinarya and of course maraming pera, hindi lang sa exposure. Lalong-lalo na pinapromisan ito. At ito nga, nabigyan ng magandang posisyon itong si Tolentino ng bilang majority leader diyan po sa Senado. Ganun talaga ang buhay politika, walang permanenteng kalaban, walang permanenteng kaibigan. Sa dulo, sa larangan ng politika, mananaig kung sino ang nasa administrasyon. Kayo ang humusga, mga kababayan. Politika ng Pilipinas ay talagang gayaan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.